5 tips para iwas lugi ang una mong negosyo. Isa ka bang empleyado na gusto mag-umpisa ng negosyo pero natatakot ka kasi baka malugi lang to at pagtawanan ka ng tao? Or isa ka ng negosyante ngayon na nakapagsimula ng isang maliit na negosyo pero hindi mo alam ang mga diskarte para hindi malugi ang una mong negosyo? Pues sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 diskarte para makaiwas ka sa lugi sa una mong negosyo. Sa mga hindi nga pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Ruben de la Vega, dating empleyado at ngayon nag-uumpisa na ng isang maliit na negosyo. Pero bago ko ibigay sa inyo yung mga tips, magkukwento muna ako. Dati kasi nag-abroad ako, nagpunta ako sa Dubai. Nag-waiter ako doon sa airport. Tapos may iniwanan akong 2 kaibigan. Yung 2 kaibigan ko na yon, after 3 years, nakita ko yung buhay nila. Sabi ko, ba't ka ako ganun? Ako nag-abroad, tapos sila nasa Pilipinas lang. But pakiramdam ko, nakita ko talaga na asinsado yung buhay nila. So naisip ako, sabi ko, pre, ano ba yung ginawa nyo? Bakit, naging ganyan yung estado ng buhay nyo ngayon? So nung sinabi nila sa akin na nag-umpisa sila magnegosyo, doon na ako mas lalong napaisip na, oo nga, parang magandang magnegosyo. Pagkatapos noon, hindi na mawala sa isip ko na gusto ko nang umuwi at makapag-umpisa na ng sarili kong negosyo. Kaso, hindi ko alam kung anong dadatnan ko sa Pilipinas pag uwi ko. Buti lang nakausap ko yung 2 kaibigan ko na may bakanting trabaho dun sa trabaho nila ngayon. Kaya umuwi ako. Ito ngayon ang problema. Pagka uwi ko, sila marurunong na sa sales. Marunong na sila magbenta. Ako hindi pa ako marunong magbenta. Kaya imbis na mag-jump kagad ako sa pagnenegosyo, tinrain ko muna yung sarili ko na gumaling sa pagbebenta. Kaya naging empleyado ulit ako nung pag-uwi ko dito sa Pilipinas. Nung natuto na ako kung paano magbenta, kasi nagtrabaho nga ako sa sales, tapos yung mga boss namin, ang gagaling pa nila sa sales na ibahagi nila sa akin yung mga experiences nila. At doon ko naramdam, pwede na, ready na ako. Kaya sakto, nung nagkaroon ng pagkakataon na makapagtayo ng isang maliit na negosyo, ginarab ko na kagad. Kasi kailangan, pag may dumang opportunity sa harap natin, i-grab kagad natin. Kaya after natin makuha yung opportunity, doon na natin natutunan yung 5 tips para maiwasan ng lugi sa una mong negosyo. Ang tip number 1 ay, huwag magpautang. Siyempre, una pa lang yung negosyo natin eh. Kakaumpisa pa lang. Wala pa yung extra cash para magpautang. Tsaka kahit anong negosyo, basta nagpautang ka, mauubusan ka ng cash flow, mahihirapan kang mag-restock o bumili ng mga inventory mo, lalo na sa nag-uumpisang negosyo. Kaya sa umpisa, wag na wag kang magpapautang. Pangalawang tip para iwas lugi ang una mong negosyo ay bawal ka munang kumurot dito o bawal ka munang sumweldo. Sa totoo lang, yung una naming negosyo, itong battery shop, 1 taon at kalahati akong hindi sumweldo para lamang mapatakbo yung business. Kasi sa umpisa ng negosyo, talagang hindi ka talaga makakakurot o talagang walang sweldo ang may-ari. Pangatlong tip para iwas lugi ang una mong negosyo ay pag nakakakita ka na ng pera o pasok ng pera sa negosyo, huwag kang magmamadali mag-upgrade o mag-renovate. For example, itong shop, kuwari sa umpisa, naka-electric fan pa lang yung shop, huwag ka muna magmadaling ipa-aircon to. Kasi pag nagpa-aircon ka, mas mahal ang aircon, tapos mas tataas ang electric bill mo. Tsaka hindi ka pa sigurado kung tatagal ka sa pwesto ng 2 years, 3 years, 4 years, kaya huwag magmadali sa pag-upgrade o renovate ng pwesto. Pang-4 na tip para iwas lugi ang una mong negosyo ay huwag manghihiram ng pera for expansion. Dahil nag-uumpisa pa lang tayo, huwag tayo magmamadali na makapag-expand. Ang una muna nating atupagin ay kung paano makakabuo ng market base at paano tayo makikilala sa lugar muna natin kung saan tayo nag-umpisa. Yung expansion, tsaka na yun, pag alam na natin lahat. At pang-5 at huling tip para iwas lugi ang iyong negosyo ay wag na wag munang magtataas ng lifestyle o mag-a-up ng lifestyle. Kung dati, nakatira lang tayo sa apartment na halagang, for example, 3K, nung nagkaroon lang ng konting kita yung negosyo, ililipat kagad tayo sa
mas magandang apartment. Isa pang example na wag mag-up ng lifestyle. For example, nakamotor tayo, ayaw na natin mainitan. Bibili ngayon tayo ng sasakyan kagad. Hindi pa naman ganun kalakas yung negosyo. Baka masyadong maapektuhan yung negosyo. Ang mauwi, may benta natin yung mga binili nating bagay. At the same time, mawala pa yung negosyo sa atin. Kaya kung ikaw ngayon ay nangangarap na makapag-umpisa ng isang negosyo, subukan mo na. At least ngayon, nung narinig mo tong mga sinabi ko dito, may guide ka na para maiwasan mo ang lugi. Ganun talaga sa mundo ng pagnenegosyo, may kasamang sugal yan na may kasamang swerte din eh. Pero basta tuloy-tuloy lang, bangisan lang natin araw-araw, panigurado mapagtatagumpayan natin yung gusto nating umpisa ang negosyo. Basta lagi nating tatandaan, ang pagnenegosyo ay hindi pabilisan. Ito ay patagalan, magsawa at umayaw. Nga pala, kung nandito ka sa Bulacan, baka nangangailangan ka ng automotive battery at motorcycle battery. Meron nga pala tayo dito. Yan. Message ka lang sa aming page, Red Battery Trading, at kami na ang bahala tumulong kung meron kang battery problem. Basta dito ka lang sa Bulacan ha. Salamat sa panonood. Hanggang dito lang ang video na to. Paalam!